Praise the Lord. Ayan, isang magandang umaga po, magandang araw sa bawat isa. Amen. So, ayusin po natin, nalalaglag po. Dapat po yata sa susunod, lapel na, lapel na po yung gamitin no? Kasi minsan, ikakabit mo, tatanggalin mo, tapos ano mo, no? Paano po ba? Ayan, so, ayan. Teka, ayusin natin ng konti, ayan. At ayan po para medyo okay siya. Ayan. Isang magandang umaga po. Magandang araw sa bawat isa. Ayan. So, praise the Lord. Amen. Isang pagbati para po sa inyo. Ayan. Praise the Lord. Kaya talagang love na love kita. Love na love talaga kita, Kat. Oh. Diba? Nakakatuwa. Ang saya, no? Alam mo, pag gising mo sa umaga, dapat talaga, medyo, kahit sabihin mo hindi maganda, yung mga nagdaang araw, po ba, basta pag gising mo sa umaga, lagi ka dapat masaya, ayan. Parehas tayo, Kat, ayan. Yung nga lagi ko sinasabi, Shekinah glory, diba? Nakikita talaga dapat yon, napapansin ng mga tao, amen po ba? Dapat, hindi ka nakabusangot, ayan, dapat lagi ka nakasmile, ayan. Kahit na meron ka pinagdaraanan sa buhay, ano man yung pinagdaraanan mo na yan, daanan mo lang. Amen mo ba? Daanan mo lang. Huwag kang, sabi nga po nila, pag may pinagdaraanan ka sa iyong buhay, daanan mo yan. Huwag kang tatambay dyan. Huwag mong tatambayan yan. Good morning. Praise the Lord. Sa mga wala pang tulog at hindi pa natutulog. Ayan. Ken, good morning. Talaga si Ken nagiging isa na rin sa ating masugid yan. Sabi siguro, kung English speaking si Ken, siguro minsan nag-iisip siya, si Pastora, hindi ko naiintindihan yung kanyang mga sinasabi, pero salamat sa Panginoon. Ayan, yung mga maagang nagising. Yan, si Shara, good morning. Amen po ba? Nakapag-exercise na ba tayo ngayong umaga? Yan, sila Marites, yan, sila Sister, sila Sister Eva, nanunood na. Ayan, good morning sa inyo. Alam nyo, kahapon natutuwa ako. Kasi kahapon po, nagkataon na wala pong meeting. Kahapon po Friday yan. Sabi ko, Magmana from Heaven evening edition kaya ako, no? Alam mo, iniisip ko, sabi ko, try ko kaya ako na mag ng gabi. Kasi yung iba na nanonood ngayon, alam niyo, nagsasacrifice talaga sila dahil gabi sa kanila o kaya madaling araw. Amen po ba? Kaya sabi ko kahapon, mag-devotion kaya ako ng hapon o gabi. Pero ayaan niyo po, itatry po natin yan. Yan. So, ayan po. So, maraming salamat sa Panginoon. At alam niyo po ba, yung iba kasi sabi nila sa akin, may nagtanong sa akin, Pastora, bakit yung mga kamag-anak ko, hindi raw nila napapanood yung Manna from Heaven? Tawag dito, una po, hindi ko pala sila friend. Yun. Tapos po, yung aking pong Facebook account na to, naka-private po ito. Yun. Minsan nga po nagjo-joke ako kasi yung mga mababait lang. yung mga friends na nandito, kaya joke lang po yun, no? So, alam niyo po yun, kaya pala hindi nila nasisin. Ayan. Kaya naka-private yan. Hindi pala nila nasisin. Kaya nga itong si Kat, nakakatawa si Kat din, Sabi niya, Pastora, hindi ka mapanood ng friend ko o ng kamag-anak ko. Yung pala po, hindi nila ako kaibigan. Alam mo si Pastora Eileen, sabi ko na sa inyo, centennial ako No, hindi ako millennial. Kumbaga, hindi ko alam kung ano yung i-click mo sa Facebook para makita ng tao. At saka minsan, nung umpisa, sabi nila i-private, i-public ko. Alam mo, sa totoo lang po, nahihiya naman po ako. Yun, parang sabi ko, pagka nasin ng iba, parang nahihiya po talaga ako ng slide lang. Sabi ko, tapos hindi ko po alam kung saan nakiklik ko, kaya tinuturuan talaga ako ang tiyaga niya talaga magturo sa, Pastor, i-click mo lang ng ganito para lumabas ng ganyan. Kaya salamat sa buhay ni Kat. Ang saya ko po, Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, kada umaga, praise the Lord, sabi nga po, sa kanta ni Yoyoy Villame, amen po ba? Ano ba yung sabi? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Alam niyo po, kahit po yung ating mga labi, alam niyo po, pagka talagang, alam niyo po, ang taong masayahin, hindi po natanda. Amen po ba?
alam niyo po, nadadagdagan man yung edad mo, yan. Pero alam niyo po, pagka masaya yung puso mo, alam mo, nagre-reflect sa mukha mo yan. Amen po ba? Bagamat, alam niyo po, talagang dahil sa edad na rin po, nagkakaroon ka na ng wrinkles, nagkakaroon ka na. Pero alam niyo po, ang taong masayahin, nakikita po yan sa mata. Kahit po minsan na naka-smile ka, pero pag tinignan mo po yung eyes niya, malungkot, hindi po yung totoong masaya. Ayan. So, dapat po masaya yung labi natin, masaya po yung aura ng mukha natin, pati po yung ating mga mata, nakikita yung masaya. At nagiging masaya lang ang isang tao pag si Kristo ang kanyang Panginoon at nasa kanyang puso. So, yan, good morning po sa bawat isa. Ayan, Pastora Glenn. Ayan, good morning kay Kuya Willie. Ayan, praise the Lord. Sa mga nanonood na po kay Demilyn. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood na nakaantabay, purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, kaninang umaga, nung nagising ako around mga 3:30, ganun, tapos nagbabasa na po ako, nagre-review ako. Parang sabi ko, parang nag-iba yung pakiramdam ko. Buti po nakaano ako, nasa bed pa naman po ako na nagsusulat ako. Yung pala po, nagkaroon po ng 5.4 na earthquake na po. Nag-message po ang NDRRMC na kung saan po October 17 nagkaroon po ng lindol, sabi po rito, at ang lindol na ito ay naganap sa Looc Occidental, Mindoro kaninang madaling araw, mga around 4:06 o 4:07 ng morning. So, sinerch ko po, inano ko po sa Google Map kung saan po yung earthquake, yun po. Kaya po pala may part po dito sa ating lugar, no, even sa Batangas, sa Cavite, o saan pa mang lugar, nakaramdam po ng lindol. Kaya po kanya sabi ko, parang bakit tag-iba yung ano ko? So, pag-pray po natin, may typhoon, may COVID, meron pong earthquake, ayan, tapos po may mga taong nawala ng trabaho, nagutom, ang dami po talagang problema, amen po ba? Pero maraming salamat po sa Panginoon at ipag-pray po natin lahat yan upang ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon ay maranasan po ng bawat isa sa atin. Ayan, good morning din. Yan po kay Lotis. Ayan, kay Sister Lotis ng Mindoro. Ayan, praise the Lord. Good morning, Brother Jan. Yan, nanonood na si Jan. Yan. Alam mo, si Jan yata ang pinakabata nating ano ngayon. Sinabi ko pa, Brother Jan, pero pinakabata ko pong pamangkin siguro na nanonood yan. At alam niyo po, ang ginagawa ng pamangkin ko na to, siya po ay 7 years old. Binubuksan niya po yung kanyang phone, tapos may baby doon sa katabi. May baby po siguro wala pa pong 1 month, si Selena. Sinendya po sa akin kahapon yung phone niya nakaganon, tapos yung baby na nandun din na nakikinig, tapos siya nanunood. So, good morning dyan, yan, sa akin pong pamangkin. So, salamat po sa lahat ng nanunood sa umagang ito. Purihin po ang Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin. At nasaan man po kayong dako ngayon, o nasaan man panig kayo ng mundo, yan, kasi tayo po ay may nanunood sa iba't ibang bansa na sa ngayon. At ako po ay nagpapasalamat, no, sa bawat isa na tayo po ay mga prayer warriors, mga intercessors, amen po ba, para po manalangin din po para sa iba. So, biglang naging seryoso, amen po ba. So, maraming salamat sa Panginoon at nawa lagi po tayong lagi pong magkaroon ng kagalakan sa puso natin, amen po ba. At alam niyo po, sabi ko nga po kanina, anuman yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, wag nating tambayan yan. Wag nating masyadong tao dito i-entertain sa atin. Kundi pag-pray po natin at anuman po pagsubok yung pinagdaraanan natin, malalagpasan po natin yan. At ito po ay dahil sa tulong ng Panginoon. So, magandang umaga po at magandang buhay sa bawat isa at purihin po ang Panginoon sa araw na to. So, bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay sumandaling manalangin sa Panginoon at magpasalamat sa araw pong ito. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Diyos, sa araw na kay ganda na muli mo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Maging Panginoon, maraming salamat po sa pagpo-provide mo rin po sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Tunay na kaibuti mo, O Diyos, at higit sa lahat, Panginoon, sa bawat araw, binibiyayaan mo kami ng buhay, Panginoon, kalakasan at kasiglahan ng aming pong mga katawan. Panginoon, maraming salamat din, O Diyos, dahil, Lord, ikaw din po yung aming great provider, O Father God, sa lahat po ng aming pangangailangan, O Diyos, ikaw po ang nagkakaloob dito. Kaya maraming salamat po, Panginoon.
Ganon din po, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng answered prayers po namin, O Diyos. At salamat din po, Panginoon, doon sa mga prayers pa namin na tunay, O God, na tinutugon mo at tutugunin pa, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na nanunood na sa oras na ito, maging sa mga manunood pa, O God, sa buong maghapong ito. Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang buhay, O Diyos, at patuloy pang maging malalim, O Diyos, ang kanilang pananampalataya at pagkakilala sa iyo, Panginoon. At tunay, O Diyos, patuloy na manangan, Panginoon, sa iyong mga pangako, O God. Kaya Lord, maraming salamat po sa araw pong ito. Panginoon, ganun din po, kami po ay dumudulog sa iyo sa oras pong ito. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga kasalanan at karumihan, O Diyos, mga bagay naming inisip, sinalita at ginawa, Panginoon, na kami po ay nagkasala sa iyo. Patawarin po kami, Panginoon. At sa araw pong ito, Panginoon, hiniling po namin ang paglilinis, O Diyos, sa lahat ng aming kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ng aming pong tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Lord, maraming salamat. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Pangunahan mo po kami. At Lord, dalangin po namin sa pag-aaral po ng iyong mga salita, Panginoon. Magsilbi po itong aming gabay, Panginoon, sa araw pong ito. Maraming salamat po at patuloy, Panginoon, na maranasan po namin ang kagalakan at kapayapaan sa aming puso, Panginoon. Bagamat maraming kaguluhan, Panginoon, at mga pangyayari, Panginoon, sa buong mundo. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, good morning po. Ayan, good morning kay Pastora Carmen. Ako po ay bumabati din po sa umagang ito. Ayan, sa lahat po ng nagdiriwang ng kaarawan, praise the Lord. Happy birthday po sa inyo. At patuloy po kayong biyayaan ng Diyos ng mahabang buhay, kalakasan at kalusugan. At ganun din po, rin po kami, pwede rin po kami i-invite. Ayan, praise the Lord. Pwede nyo po kami i-invite, tapos po yung inyong mga handa po, ayan, makita namin, tapos sa screen po, ayan, praise the Lord. At sa lahat po, nang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ayan, wedding anniversary, yan, sila Sister Rose at saka si Brother Bebot Kagampang, ayan. Sila po ay nagdiriwang ng 27 years ng kanilang wedding anniversary. Praise the Lord. Amen po ba? Alam niyo po, nakakatuwa po yung mga nagse-celebrate ng mga ganun. Ano po yung mga, let's say, nalagpasan mo yung 5 years, praise the Lord, nalagpasan mo, sa yung pagtitiis. Hindi, joke lang po, nalagpasan mo yung 5 years, yung 10 years, 25 years, 27, hanggang golden, hanggang, kung pwede nga lang po, talagang 100 years na wedding anniversary. Praise the Lord. Amen po ba? So, happy anniversary po. Ayan. 37 years. Naku, nanunood pala. Ayan. 37 years. Praise the Lord. Hindi pala 27. Thank you for the correction, 37 years wedding anniversary. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bagamat, alam niyo po sa mga mag-asawa, hindi po na iiwasan yung mga tampuhan, pag-aaway, alam niyo po, minsan sa maliliit na bagay lamang po, Pero alam niyo po, dahil mahal niyo yung isa't isa, amen po ba? At nandoon na talagang, sabi ko nga po dun sa awit, God gave me you, Alam niyo po, yung mga nalalagpasan mo, napagpapasensyahan mo, at nakapagtitiis, hindi po, dahil sa pagmamahal mo, amen po ba? Kaya, alam niyo po, congratulations, ayan, Sister Rose at kay Brother Bebot na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, 37 wedding anniversary. Salamat sa Panginoon at bigyan pa kayo ng mahabang taon ng pagsasama ng Panginoon habang kayo po ay naglilingkod na mag-asawa sa Diyos, maging yung inyong buong sambahayan. At i-claim na po natin, na yung buong pamilya niyo po ay ligtas. Ayan. At tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. At sa lahat po, nagse-celebrate ng wedding anniversary sa araw pong ito o sa buwang ito, ako po ay bumabati sa inyo ng happy anniversary. Yan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, salamat po sa ating Diyos sa araw pong ito at tayo po ay patuloy na mag-aaral. Alam niyo po, ang El Germana from Heaven, day 177, today,
Lagi pong ang ating pong pinag-aaralan, palagi pong ang pinag-aaralan natin dito ay patungkol po palagi sa pananalangin, pasasalamat, sa ginawa po ng Diyos, sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus, maging sa mga ginawa po ng mga disciples, amen po ba, at sa panahon po natin ngayon. Alam niyo po, bagamat alam po no, ng lahat ng mga mananampalataya at ng mga Kristiyano yung kahalagahan po ng pananalangin, pero palagi ko rin po nababanggit no, na marami po talaga na hindi sila nagkakaroon ng oras para po sa gawaing ito. Alam nyo, dumarating talaga yung pagkakataon sa buhay ng tao na sometimes no po, minsan dahil sa kanila pong mga nararanasan sa kanilang buhay, mga problema at pagsubok, amen po ba, pinanghihinaan po sila ng kalooban, amen po ba. Parang ang tingin nila, wala nang solusyon or hindi na po sila makakaalis dun sa ganong klase ng problema. Pero alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, no, sa pananampalataya, yung mga nanonood po ngayon, alam niyo po, sabi nga po nung isang awit na po, ang ating daw pong Diyos ay sinlapit lamang ng isang dasal. Amen po ba? Na alam niyo po na sa bawat araw, no po, mula po siguro nung tayo ay nag-umpisa, amen po ba, araw-araw po nating sinasabi ang kahalagahan po ng pananalangin sapagkat po ang pananalangin po ay pakikipag-usap natin sa ating Ama. Amen po. Yun po yung isang pagpapaalala sa atin. At higit sa lahat, paghingi din po ng tulong at paghingi ng pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Kaya napakahalaga po ng prayer, especially kung gusto po nating magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kasi alam niyo po, tayo sa ating saganang sarili, hindi natin kayang baguhin ang sarili po natin. Amen po ba? Kaya nga po, sabi nga po sa Bible, po, sa mga huling panahon, ang tao ay pasama ng pasama, yung iba magiging mabuti, sa mabuti, at yung iba, yung magiging banal, magpapakabanal. Amen po ba? Kaya po, sa buhay ng bawat isa sa atin, kung paano natin pinalalakas ang ating pisikal na katawan, inaalagaan, nag-exercise, umiinom ng gamot, sapat na pagkain, sapat na tulog, ganun din po natin pahalagahan yung ating po mga espiritu. Amen po ba? Na kailangan po nating pakainin ng salita ng Diyos at higit sa lahat, tayo po ay manalangin sa araw-araw. At napakahalaga po nito. Amen po ba? Wala po tayong pag-uusapan sa bawat umaga sa Manna from Heaven, kundi po ang kahalagahan po ng pananalangin. At yung mga tao po na nasa Bible, na nagkaroon po sila ng victorious living, nagtagumpay po sila sa lahat ng mga laban ng buhay na ito, baging may mga sacrifices man po sila, may mga naranasan silang hirap, pero alam niyo po, ang isa pong naging lakas nila at naging daan ng kanilang katagumpayan ay ang patuloy po na humingi ng tulong sa Panginoon. At maging ang bawat isa po sa atin, alam niyo po, kailangan natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Bakit tayo nakakaranas ng breakthrough sa buhay natin? It is because of God. Amen po ba? Bakit po may mga sakit at karamdaman na pinagaling ng Panginoon? Ito po ay dahil pa rin sa kapangyarihan ng Panginoon. At kung meron pong mga nananalangin, tayo lamang po yung ginamit ng Panginoon. Pero ang Diyos pa rin po ang kumikilos dito. Hindi po sa atin. Kaya ang glory po palagi at pasasalamat ay tanging sa Kanya lamang po. At alam niyo po, marami na po tayong mga experiences na po o mga answered prayer po. At ito po ay dahil pa rin po sa Panginoon, dahil sa pananalangin. Kaya kung ang buhay mo no ay parang nakikita mo sa sarili mo parang walang pagbabago, no, ganun pa rin. Siguro po ang kulang dito ay yung total surrender ng buhay mo sa Panginoon at i-allow mo na ang Diyos ang siyang mag-control at magbago sa buhay mo at ikaw mismo magugulat ka na may isip mo, dati ganito ako nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, dati ganito ako nung hindi ko pa tinanggap mo ang Panginoon. Amen tayo dyan. Pero alam nyo, minsan, hindi talaga totally surrendered yung buhay natin sa Panginoon. Kaya meron pa rin pong may hold pa rin ang kaaway. Yun po. Kasi 50-50, 50 Christian ka, 50 radical Christian ka, 50 nominal Christian ka, kaya yung full control ay wala pa. So, pinakamaganda, isuko natin sa Diyos ang buhay natin lahat. Amen po ba? So, yun po, sa araw-araw, ang ating pong nagiging topic po ay patungkol po sa pananalangin. At
Salamat po sa bawat isa na patuloy na nakikiisa sa gawain pong ito. Alam niyo, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito po ay tagubili ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya at tingnan po natin kung ano po yung maaari po nating matutunan sa verse na ito para sa bawat isa po sa atin ngayon na mga mananampalataya. Samahan niyo po ako magbukas sa Colossians o Colossus chapter 4 verse 2 hanggang 4. Basahin ko po ito sa Tagalog. Colossus chapter 4 2 hanggang 4. Ayan. Sabi po rito, maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Verse 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po itong si Apostol Pablo, Apostle Paul, alam po natin ang naging buhay po niya. Nung time po na siya po ay persecutor ng mga Christians, amen po ba, hanggang sa dumating po na yung conversion niya, na nakilala niya ang Panginoon, yung kanya pong buhay ay ginamit niya na po sa paglilingkod sa Panginoon. At sa ating pong pananalita ngayon, alam niyo po, walang makakapigil sa kanya para ipahayag ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang kaligtasan. At alam niyo po, yung kanyang pagpipreach ng gospel, alam niyo po si Apostle Paul, kahit saan mo po siya dalhin, nangangaral po siya ng salita ng Panginoon. At maging sa Acts chapter 16, pag pinag-aralan po natin yun, sila po ay nakulong, amen po ba? At nung time na po sila ay nakabilanggo, hindi po napigil ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga po even the jail guard, amen po ba, ay nakakilala at tumanggap sa Panginoon, maging yung buong sambahayan ng jail guard po na ito. Ganon din po dito, yung tagubilin po ni Apostol Pablo sa pananampalataya at tingnan po natin yung senaryo o kung nasaan po siya sa panahon na ito. Amen po ba? Siya po ay nakabilanggo. Alam niyo po, sa panahon po ngayon, marami pong mga tao ngayon na nagkaroon po sila ng kasalanan, sila po ay nakakulong. Alam niyo po, sila po ay, yung sa kapanahunan po natin ngayon, sila po ay merong pagkain, bagamat talagang yung kanilang pagkain, may pagkain sila, meron sila natutulugan, tapos po nakaka-roaming around doon sa kanila pong cell. Sa panahon po ng ating mga apostles, hindi po ganoon ang kanila pong Kaya nga po nung time na nagpi-pray yung mga mananampalataya na nakakulong si Apostol Pablo, at alam niyo po nagkaroon po ng lindol, amen po ba? Ano po ang sabi doon? Yung kanilang mga tanikala ay nalagot. So ibig sabihin po, sila po ay nakatanikala, maging yung kanila pong mga paa, amen po ba? At ganun po kahirap ang sitwasyon na kanila pong pinagdaraanan. Pero wala pong nakapigil, amen po ba? Para po, alam niyo po, mangaral si Apostol Pablo, amen po ba? Maging si Silas na nakasama niya po during that time ng kanilang pagkakabilanggo. Para po, alam niyo po, even the jail guard po ay nakakilala sa Panginoon. At alam niyo po yun na nandun sila sa mahirap na sitwasyon pero yung kanilang puso ay naroon pa rin po dun sa mga mananampalataya para palakasin sila. Dito po sabi nga po rito sitwasyon po ni Apostol Pablo ay mahirap. Amen po ba? Siya po ay nasa bilangguan pero naroon pa rin po yung kanyang tagubilin sa mga mananampalataya. Amen po ba? At nandun po yung kanyang patuloy na pagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya kasi sila man din po ay dumaranas ng persecution sa panahon po na iyon. Alam niyo po, tayo pong mga mananampalataya sa henerasyon na ngayon, amen po ba? Marami po tayong ipagpapasalamat sa Panginoon, lalo na po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Katulad po ng ngayon, meron po tayong virtual, amen po ba? Meron tayo, sa ngayon po, marami tayong ipagpapasalamat sa Panginoon kasi nakakapag-Bible study tayo, yung mga gawain po natin, nasa live stream, yan po, na ipapahayag natin ang salita ng Diyos na nasa komportable na sitwasyon. Pero during that time po ng mga apostol po natin,
Hindi po ganun. Sila po ay nasa bilangguan na alam niyo po sila ay nangangaral at nagpapalakas pa ng loob ng mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya po, dito makita natin, ang tagubili ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, sabi niya, maging matayaga kayo sa pananalangin. Kasi, alam niyo po, napakaraming himala, amen po ba, pag ang tao ay mapanalanginin. Amen po ba? Alam niyo po, during the time sa Acts chapter 16, po, yung mga mananampalataya ay nananalangin, tapos sa kabilanggo, si Silas sa si Apostol Pablo, nagkaroon ng nagkaroon po ng lindol, amen po ba, sa kanilang pagpupuri, at alam niyo po yun, yung mga tanikala, maging sa buhay natin ngayon, pag nagpipray tayo, anumang mga tanikanalang kasalanan, tanikala kahirapan, pag nagpipray po tayo, yan po lahat, ay maaari pong makat, amen po ba? Dahil po sa ating pananalangin sa Panginoon, amen po ba? Nagkaroon ng himala, amen po ba? At alam niyo po, dito po, tagubilin niya, sa mga mananampalataya na lagi kayong maging matiyaga sa pananalangin, amen po ba? Alam niyo po, yung pagpipray, sa totoo lamang po, sa katotohanan, nakakatamaran po ito. Nananalangin na lang sa panahon na may sakit, may karamdaman, kahirapan, pero pagdating po ng kasaganaan, sometimes kasi talaga nakakalimot na po, amen po ba? Balikan po natin yung istorya, may 10 pinagalingang Panginoon, amen po ba? Sa sobrang kagalakan ng 10, nag-alisa na po sila, pero yung isa, naalala niyo, kailangan kong bumalik para magpasalamat sa kanya. Nung nakita niya ang Panginoong Yesus, nagpatira pa po siya at nagpasalamat sa kagalingan. Hindi kayang pagalingin ng doktor, mga tao nilalayuan na sila, pero merong isang makapangyarihang tagapagligtas at nagpapagaling, ang Panginoong Yesus. Kaya ano po ang sabi ng Panginoon sa kanya, di ba 10 kayo, nasaan ang 9? Kaya alam niyo po, sa panahon na tayo po ay nananalangin sa bawat araw at merong tinutugon ang Diyos sa atin, tayo po ay palaging babalik para magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Lagi tayong, Lord, maraming salamat, Panginoon. Sometimes, minsan may mga prayers tayo, iba yung expectations natin, pero inanswered ng Panginoon, thank you pa rin po tayo. Amen po ba? Kaysa magreklamo tayo. Dahil tandaan natin, lahat na makabubuti para sa atin, yun po ang kalooban ng Panginoon. So sabi, maging matiyaga kayo sa pananalangin. Sabi niya rito, yung mga mananampalataya doon na nakakaranas ng persecution, ng kahirapan, maging matiyaga kayo. Kaya alam niyo po, during the time na siya po ay nasa bilangguan, tapos may mga good report sila Timothy sa kanya, alam mo, sabi po ni Apostol Pablo, nagiging kagalakan. Kumbaga parang hindi na sayang yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagpapagal. Amen po ba? Pag meron siyang nababalitaan na yung mga tao o mga mananampalataya doon ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Yan. So, salamat po sa Panginoon. So, maging matiyaga tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise be to God. Maging matiyaga tayo. Sabi rito sa pananalangin at laging handang magpasalamat sa Diyos. Sabi po rito, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataong maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ayan. Ang sani ng pagkabilanggo ko ngayon. Isipin niyo po, nangangaral po siya ng salita ng Panginoon. Nabilanggo po. Amen po ba? Pero sabi niya po rito, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. So, wala pong nakapigil, amen po ba, para po ipangaral ang salita ng Diyos. Bagamat si Apostol Pablo po ay nakakulong, wala pong makapigil sa kanya para po maipahayag ang salita ng Diyos at siya pa po ang nagpapalakas sa mga mananampalataya dito. Amen po ba? Alam niyo mga minamahal kong kapatid, introduction pa lang po yun, joke po. Alam niyo po sa umagang ito, pag-aaralan po natin yung heart of prayer. Amen po ba? Alam niyo po, number 1, prayer is God's will for each one of us. Sabi nga po, kalooban ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay palagi pong manalangin. Prayer is not an option in our life. Amen po ba? Hindi po ito option, na alam niyo po na pwede tayong manalangin, pwedeng hindi. Amen po ba? Depende sa feelings natin, depende sa sitwasyon natin.
ang prayer daw po, hindi daw po ito option. Amen po ba? Sabi nga, manalangin tayong walang patid. Sabi nga po rito. Amen po ba? Then, prayer must be persistent. Tuloy-tuloy, palagian. Amen po ba? Tayo po ay nagpipray. At sabi nga po, prayer must be full of gratitude. Yung nga pong pagpapasalamat sa Panginoon. And then, prayer is a connecting partner in sharing God's words. Alam niyo po, nagiging matagumpay ang pagpapahayag natin ng salita ng Panginoon at higit sa lahat yung pag-share natin doon sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Alam niyo po, nagkakaroon lang po ito ng power o kapangyarihan pag tayo po ay nananalangin muna bago tayo mag-share ng Word of God. Alam niyo, sabi ko nga po kanina na kalooban po ng Diyos sa bawat isa po sa atin na lagi po tayong nagpipray para po dun sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo po, pag nag-share po tayo with prayer, sometimes nagsasalita pa lamang po tayo sa kanila, di po ba? No? Umiiyak na po sila, tapos nandun na hinihipo na yung puso nila, until such time tanggapin nila si Lord bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. At alam niyo po, ang magiging testimony nila, sabihin nila, iba yung naramdaman ko at nakita nila yung pagbabago sa kanila pong buhay. Prayer, sabi nga po rito, ang prayer daw po means, sabi rito, requesting God for any desire of our heart. Amen po ba? So, alam ko po, bawat isa po sa atin ay meron pong kahilingan sa Panginoon at anuman po yung desire natin po sa oras pong ito, lagi po natin yang idulog sa atin pong Panginoon. At sabi nga po dito, yung pagpapasalamat po palagi sa Diyos, sabi nga po rito ay maging part ng ating panalangin. Sabi nga po, di ba, pag nagpipray tayo sa Panginoon, hindi pa man natin tinatanggap ito, magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon. At ito po ay yung way of gratitude natin sa Panginoon. And then sabi po rito, prayer is recognizing God's grace and mercy in our lives. Amen po ba? Prayer is recognizing God's grace and mercy in our lives. Alam niyo po, dahil lamang po sa biyaya at grasya ng Panginoon, kaya po tayo nabubuhay sa mundong ito. Dahil lamang po sa biyaya at grasya ng Panginoon, kaya po napoprovide ang lahat po ng ating pangangailangan sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. At maraming salamat po sa mga tao na alam niyo po na meron po silang heart sa giving, sa praying, sa sharing ng kanilang mga blessings. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi nga po, prayer daw po, alam niyo po ay napakahalaga din para po sa mga tao na tanggapin din po nila si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya alam niyo po, napakahalaga po yung sinasabi po o tagubilin po ni Apostol Pablo sa kanya pong mga salita. Amen po ba? Maging sa mga mananampalataya po. Sabi sa Colossians chapter 4 verse 2, sabi niya po rito, talagang itinagubili niya na ang bawat isa po ay palaging manalangin o magtiyaga sa pananalangin at laging handang magpasalamat sa Diyos. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Amen po ba sa araw pong ito? Sa muli pong pagkakataon na tayo po ay nagsama-sama para po mag-aral ng salita ng Diyos at manalangin. At alam niyo po, napakahalaga po nito upang palagi po tayong malakas. Amen po ba? Dahil alam naman po natin, meron po tayong kaaway o kalaban. At hindi po ito mahinang klase. Amen po ba? Alam niyo po si Satan, hindi mo po pwedeng pitik-pitikin lang po 'yan. Amen po ba? Hindi pwedeng kayanin mo lang nang sa sarili mong lakas. Hindi mo po 'yan kakayanin. Pero kung ikaw po na Kristiyano, amen po ba, ay palaging nananalangin sa Panginoon, humihingi ng gabay, humihingi ng lakas at pagpapala buhat po sa Kanya, alam niyo po, napagtatagumpayan po natin ang lahat ng bagay sa tulong po ng makapangyarihang Diyos, amen po ba, at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa bawat mananampalataya. So, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa El Germana from Heaven Day 177. Pastora Aileen po. At maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na atin pong nakakasama sa bawat umaga po sa gawain po ng pananalangin. At
maging ang bawat isa po sa atin, let's pray for one another. Magpalakasan po tayo, amen po ba, sa mga taong nanghihina, yung lalo na po sa mga nararanasan ngayon. Tapos kanina, nagkaroon pa po, alam ko marami pong tao nakaramdam ng takot kasi nagkaroon po ng lindol, amen po ba, dito po sa part po ng Oriental Mindoro at maging dito po sa palalapit po na lugar no po na kung saan po nandun po yung pinanggalingan po ng lindol ay nakaramdam po. Kaya lagi po tayong magpanalanginan, magpalakasan. Tandaan po natin yung mga signs po na nararanasan natin ngayon ay paghahanda po ito sa muling pagbabalik ng Panginoon. At nawa po, maratnan po tayo ng Diyos na mainit. Amen po ba? Sapagkat wag po tayong maligamgam. Amen po ba? Wag tayong nanlalamig. Amen po ba? Ang babalikan po ng Panginoon ay yung mga mananampalataya at Kristiyanong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok at naghihintay sa muli niyang pagbabalik. Magandang umaga po at purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po muli ay lumapit at manalangin sa atin pong Panginoon. Praise be to God. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat po sa muli sa panibagong araw na ipinagkaloob mo po sa amin, O God. Maraming salamat po sa lahat po ng mga pagpapala at biyaya mo. Maging, O Diyos, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng buhay at kalakasan. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, O God, sa araw pong ito, Panginoon. Muli at muli kaming napapaalalahanan, Panginoon, sa kahalagahan po ng pananalangin. Kami ay magtiyaga, Panginoon. Lalo tigit sa mga panahon, O Diyos, na kami po ay nagiging busy, Panginoon, sa maraming bagay, O God. Lord, mapaalalahanan po ang aming mga sarili na kami po ay kailangang maglaan ng oras, Panginoon, ng pakikipag-usap po sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy, Panginoon, kami ay nagpupuri, Panginoon, sa araw pong ito. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Idinadalangin po namin, Lord, ang lahat po na nagse-celebrate ng kaarawan sa araw pong ito o sa buwang ito. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. Kalakasan, kalusugan, Panginoon, ang aming pong panalangin. At Lord God, maging anuman po yung kanilang pangangailangan, iyo pong ipagkaloob. Panginoon, sa araw din pong ito, dinadalangin po namin ang may mga wedding anniversary o Father God sa oras pong ito. Higit sa lahat, Panginoon, sa mag-asawa pong Brother Bebot at Sister Rose, Panginoon. Maraming salamat po sa loob po ng 37 taon, Lord God, and counting na kanila pong pagsasamang mag-asawa, Panginoon. Lord, patuloy mo silang bigkisin ng pag-ibig, Panginoon, at Lord, maging mas malawak ang pangunawa ng isa't isa, Panginoon. At Lord, patuloy po naming dalangin, O God, na i-bless mo po sila, Panginoon, maging ang kanila pong buong sambahayan, O God. At Lord, dalangin po namin, Lord God, na patuloy mo silang palakasin na mag-asawa, Panginoon, at ilayo sa anumang mga sakit at karamdaman, Panginoon, maging ang kanila pong mga mahal sa buhay. Ganon din po, Lord, sa lahat po ng mga nagse-celebrate po ng wedding anniversary, pagpalain mo po ang kanila pong mga buhay. Lord, ganon din po, itinataas po namin sa oras pong ito, Lord, ang Luzon Cluster, virtual, Panginoon, installation of pastor, Panginoon, mamayang 4:00 ng hapon, Panginoon. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa gawaing ito na kung saan po, Panginoon, i-acknowledge, Panginoon, ang lahat po ng mga full-time pastor, Panginoon, ng mga recognized and appointee, Panginoon. Dalangin po namin, pagpalain mo sila, Panginoon. Maging, Lord God, ang buong programa ay patuloy po namin itinataas sa iyo, maging ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Lord God, na maging maayos po yung internet connections po namin upang wala pong hindrance, Panginoon, sa activity na ito mamayang hapon, Panginoon. Lord, dalangin po namin patuloy, O Diyos, ang bawat isa na nanunood, Panginoon, sa oras na ito. Lord, anuman po yung kanila pong mga personal na kahilingan, panalangin, O Diyos, sa umagang ito, sa kanilang mga pamilya, kung sila man ay may sakit at karamdaman, kagalingan, kung sila man po ay may pangangailangan, Panginoon, pagkaloob mo rin po ito, O Diyos. At kung ito man po ay sa kanila pong ministry, O Diyos, dalangin po namin, Lord God, na pagpalain mo po yung mga ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, na mga maggawain, Panginoon, maging yung mga members po ng church, Panginoon. Lord, kung ito man po ay panalangin para po sa kanilang mga trabaho, Lord God, pagpalain mo po ito.
Kung ito man po ay panalangin para po sa kanilang mga business, Lord, ikaw po ang magpala at magpalago nito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Lord God, kung sila man po ay nanlulupaypay o nangihinang espiritual dahil po sa kanilang pagsubok na kinakaharap, Panginoon, Lord, patuloy po naming dalangin, maranasan po nila ang iyong presensya, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, tunay, Panginoon, magkaroon po ng katugunan, O Diyos, ang kanila pong mga panalangin din pong ito. Lord, maraming salamat at patuloy po naming dinadalangin sa oras mong ito. Pagpalain mo po ang aming minamahal na bansa, Panginoon. Lord, ngayon po nakakaranas po kami ng mga pag-ulan, Panginoon, dahil mayroong bagyo. Lord, kaninang madaling araw, nagkaroon po ng lindol, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy mo pong hawakan, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, patuloy mo pong ingatan ang bansang ito, Panginoon, maging ang bawat Pilipino sa buong mundo, Panginoon. At Lord, sa oras din pong ito, Panginoon, Lord God, may mga sakit at karamdaman, O God, yung ilan po sa mga nanunood, Panginoon, Lord God, ng COVID-19, Father God, we pray, Panginoon, for your healing touch upon them, Lord Jesus, sa oras pong ito. Lord, we pray for Sister Nancy Arceo, Panginoon, Lord, sa mga kaibigan po nila, Sister Melody, Panginoon, na meron pong nagpositibo, Panginoon, na nasa ibang bansa rin po, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, O God, ang iyong paghipo sa kanila at patuloy po nilang maranasan, Lord God, ang himala ng kagalingan sa oras pong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ganon din po, O Diyos, patuloy po namin dinadalangin ang Lord Jesus, our Redeemer Church Foundation International, Father God. Lord, we pray for all the leaders, Panginoon, ang council leaders po namin, na pinangungunahan po na aming presidente, Panginoon, si Pastor Ronnie Portugal, Panginoon. We pray for knowledge and wisdom, Lord God. Bigyan po siya ng kalakasan at kalusugan at patuloy mo pong pagpalain. Maging aming pong minamahal na bishop, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming bishop na ito, Panginoon. Lord, lahat po ng bumubuo po ng council leaders namin, pagpalain mo sila, maging ang kanila pong mga pamilya, Panginoon. At maging mga staff po namin, Lord God, Sister Jane, Sister Tin, Panginoon, Lord, i-bless mo po, Panginoon, Lord God. Lord, napakarami po nilang gawain sa office, Panginoon, Lord God, marami pong deadlines, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, for your protection, for your blessing sa kanila pong mga buhay, maging sa kanila pong pamilya, Panginoon. Lord, we pray also, Panginoon, Lord, sa lahat po ng mga cluster heads, sa amin po mga overseers, Panginoon, sa lahat po ng mga pastor, Panginoon, Lord, tunay, Panginoon, ikaw po yung aming great provider, Panginoon. Lord, naniniwala po kami na hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, maging amin po mga mahal sa buhay, dahil alam po namin, naglilingkod po kami sa isang Diyos na buhay at makapangyarihan na siyang nag-iingat at nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Pagpalain mo din po, O Diyos, ang lahat po, O God, ng elder churches sa ibang bansa, Panginoon, Lord, yung Australia, nakabubukas pa lamang, Lord God, pagpalain mo si Brother Christian, maging sa bago niya pong trabaho ngayon. Pagpalain mo po ang elder USA, Singapore, and Hong Kong, Panginoon, ng UK, O Lord God. Pagpalain mo po ang Nottingham, Coventry, Panginoon, ang Bolton, Father God, ang Birmingham, Lord, at yung bubuksan sa Kuwait, Panginoon, Lord God. Panginoon, naniniwala po kami, O God, at nananampalatayang marami pang mabubuksang gawain, Panginoon, dito sa aming bansa, Panginoon, maging, O God, sa ibang bansa. Lord, we pray for Elder NCR, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maging sa lahat po ng elders at mga members, maging sa Youth Red, Panginoon, pagpalain mo hanggang sa mga bata, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po, Lord, ang aming bansa, bansang Pilipinas, Panginoon, mula po sa nanunungkulan sa aming bayan, sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang panunungkulan sa aming bayan. Pagpalain mo pong lahat ng mga frontliners, Panginoon, Lord God, ang mga doctors and mga nurses, Panginoon, at Lord, maraming salamat po dahil unti-unti na pong nagbubukas, Panginoon, Lord God, yung mga establishment, Panginoon, or yung mga opportunity na magkaroon po ng trabaho. Pagpalain mo rin po ang lahat ng mga teachers at ang mga parents, Panginoon, maging ang mga estudyante, Panginoon. Maraming salamat po. At Panginoon, sa umagang ito, ano man po yung mga personal po naming kahilingan, ngayon pa lamang nagpapasalamat kami buong puso, Panginoon, sa iyo pong pagtugon dito. At maraming salamat po, Lord. Panginoon, maraming salamat. Sumayong pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba at sumaamin, O Diyos, ang patuloy na pagpapala, pag-iingat mo, maging sa aming bansa at sa buong mundo, Panginoon.
Maraming salamat po, Panginoon. May your mantle of protection be upon us. Blood covering mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, maging sa aming mga tahanan, Panginoon, upang ang kaaway, Panginoon, ay wag po, Panginoon, Lord God, na makakilos po sa aming mga sambahayan. Purihin ka, O Diyos. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and amen and amen. So, good morning po at maraming salamat po sa bawat isa po na nanonood. God bless us all po. Good morning po.